Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. General Torre, naghihintay lang sa utos ni PBBM na katutok sa advokasya versus bullying. Yan ang MBC TV Network News ni Jackie Resio. Nakaantabay lamang si dating PNP Chief General Nicolas Torre III sa magiging direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa kung saan siya ilalagay na pwesto. Ito ang naging pahayag ni Torre sa panayam sa DZRH Damdaming Bayan kasunod ng pagkaalis niya sa pwesto bilang hepe ng pambansang pulisya kamakailan dahil umano sa policy differences. The President already made that very clear in his podcast. Ayun na lang kung ano sinabi ng Presidente doon. Yun na po yun at wala namang iba talaga at yun naman talaga ang totoo. Ganon yung policy differences. Policy differences with the NAPOLCOM, and the President had made a choice na eto, dito ka muna at relax mo muna dyan at maghanap tayo ng iba pang mga pwesto para sa'yo. Ayan. So, asa yung pwesto mo? Sige lang, wala problema yan. At I'm always bakit ito? Pwesto naman to nakaupo ko rito kaharap niyo. Pwesto rin naman to So, you know, it's always the President's choice. Tayo ay lingkod bayan at ako'y naghihintay lamang ng order o utos ng aking Commander-in-Chief. Nang tanungin naman kung tatakbo siya bilang senador sa darating na eleksyon, natawa na lamang ang dating PNP chief at sinabing wala pa ito sa kanyang plano. Sa ngayon, nakatutok si Torre sa pagtakbo laban sa mga bully o ang pangangampanya kontra bullying na kanyang advokasya dahil na rin sa naging sarili niyang karanasan. At sa darating na linggo, November 16, 2025, nakatakda ang naturang marathon sa Santa Rosa, Laguna. Nagkaroon ako ng oras para i-surface itong phenomenon na ito at dito tayo ngayon nag-focus to make our time just worthwhile. Sinurface ko ito dahil pati mga anak ko na naging victims ng bullying. Ako, nang bata pa ako, naging victims ng bullying. Hanggang sa ako yung CPNP na nga, binubully rin. We are being bullied. Nakita niyo naman sa social media. And that brings me to the new phenomenon na ang bullying, hindi lang sa mga kabataan natin. Ayon kay Torre, ang makakalap na halaga sa kanyang takbo kontra bullying sa linggo ay gagamitin din para magdala ng tulong sa mga nasalanta ng malakas na bagyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pagbaba ng GDP ng Pilipinas dulot ng pagbaba ng foreign investment. Iniuugnay ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang pagbagsak ng gross domestic product sa pagbaba ng foreign investment sa bansa. Ayon sa mambabatas, umabot sa 1.7 trillion pesos ang nawala sa Philippine Stock Exchange dahil sa pagbaba ng kumpiyansa ng mga foreign investor. Dagdag pa niya, posibleng lalo pang bumaba ang ekonomiya dahil sa mga isyung pampolitika na kinahaharap ng bansa. Sa kanyang pananaw, sa susunod na 2 taon, mananatiling mababa ang stock exchange, foreign investment, at GDP ng Pilipinas. Pero that's the reality of the investing sector where it's built on confidence. And unless we can show investors that there is a real change in the leadership of this country, then talagang hindi magbabago. Sa tingin ko, for the next 2.5 years, mananatiling mababa ang ating stock exchange, foreign investment, and consequently, GDP growth. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.